Paano nga ba sisimulan ang low carb this Burr months? Yan ang pag-uusapan natin today. So make sure guys to keep on watching. Hi there guys, welcome back to my channel. This is me again, Shay. Hi there guys! Filming this video today around November 2025. Hindi ko alam kung ano yung tsura ko ngayon and hindi ko rin alam exactly kung sino yung makaka-relate or matutulungan ng video na ito or nangangailangan ng video na ito. But I just want to share kung ano itong something na pinapractice ko para makatulong din sa aking lifestyle. Mostly na question, especially with Burr months, is papaano nga ba tayo magsisimula? And gusto kong i-share sa inyo na for 6 years na practitioner of low carb and fasting, guys, as a PCOS fighter is pinaka-favorite ko talagang sinishare with my coachee, yung mga tinuturuan ko with my followers, subscribers is kung papaano mag-manage ng stress level. Aside from changing your lifestyle, itatama yung nutrition, gagawin yung tamang fasting is napakalaking factor for me as a practitioner ng klase ng pagtama ng lifestyle is ma-make sure na talagang nama-manage ko ng tama yung stress level na meron ako. And napakalaking tulong at kaibahan kapag kayang-kaya mong i-manage yung mga stress sa paligid mo. Kwento, it's been super duper struggle past few months and especially past few weeks, lalo na netong mga past few weeks ng October for me. So I had many struggles sa personal, financial, and sa career. Everything halos sabay-sabay and hindi ko alam kung sinong iba pang mga nakapansin but I do appreciate doon sa mga people na hindi talaga ako iniwan sa mga pagkakataong yon. Pero gusto kong i-share sa inyo guys, paano nga ba natin mamamanage ng tama yung klase ng stress level na meron tayo. So pwedeng hindi to applicable sa scenario na meron ka pero I hope na mostly ay makatulong. So number one na nakatulong sa akin talaga is to make sure na to feel it. So, if ever ikaw ay nalulungkot, if ever ikaw nadi-disappoint, if ever na nafe-feel mong ayoko ng mga bagay na ganito, is na-realize ko, hindi mo kailangang pigilan yung pakiramdam na yon. Kailangan ramdamin mo lang siya hanggang sa it's either mapagod ka, it's either na talagang matapos ka na maramdaman yung klase ng emosyon na yon. And I want to say to you na walang mali to feel those emotions. It's just that you just have to know how to properly deal with it. So just continue feel it until you know that's the end of it. For tip number 2 naman is you need to learn to accept it. So kapag okay ka na sa emosyon mo, naramdaman mo na siya ng todo, naramdaman mo na nasa dulo ka na ng emosyon mo, you have to learn to accept. Kailangan tanggapin mo na may mga tao, bagay, sitwasyon na hindi mo talaga mababago unless gusto mong masira yung sarili mo. So, you have to accept, you have to let them, let the situation na yun na talaga yun and makikita nyo kung gaano kagaan yung pagkakaiba kapag hinayaan mo ng tanggapin yung mga bagay na yun. Tip number 3 guys is remind yourself of who the best you are or kung ano yung purpose mo talaga. So for me guys, sobrang na-remind talaga sa akin ng netong mga last few weeks na oo nga, eto pala talaga yung purpose ko and this is where I need to focus on. So, kailangan dito talaga ako mag-focus and as of the moment, ramdam na ramdam ko yung tuloy-tuloy na blessings na ibinibigay ni Creator or ni God or kung anong tawag mo man sa Kanya na grabe, kailangan pala talagang may mga pangyayari, may mga bagay namang maganap para ma-realize mo na
na, "Oops, mukhang hindi ka na naka-focus sa purpose mo, dito ka tumingin." So, merong way si universe para ipa-focus ka dun. So, remind how great you are, remind how special you are, remind yourself na marami kang bagay na kailangan gawin aligned with your purpose. So, wag mong kakalimutan kung ano yung purpose na meron ka everyday, and that's where I'm at the moment. Sobrang thankful kay creator na nire-remind niya sa akin kung ano talaga yung mga purpose na dapat kong gawin, and it helps me na mas maging magaan na gumising everyday. For tip number 4 naman is you have to make sure to be with the right people, with the right community. Whatever your goals are, whatever kung ano ba yung mga gusto mong ma-achieve, you have to make sure na-realize ko that you really need to be in the right circle, in the right people, right situation, right vehicle para makapunta ka doon sa mga goals na gusto mong puntahan, para ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay. So, there are times na tatanggalin ng universe or ni God yung mga tao sa paligid mo na nakakabigat sa'yo, nakakabigat sa loob mo, nakakabigat sa paano ka mag-function everyday, and it's not about na sila ay masama. It's not about them. It's just that hindi sila kapareho ng energy na meron ka. And itong situation na to is hindi mo rin kailangan sa journey mo. Kaya may mga tao, bagay, situation na tinatanggal ang universe because kailangan yon for the journey na tatahakin mo. If you want na mas maging magaan yung journey, yung paglalakbay mo, kailangan mo talagang bumitiw and make sure to stay doon sa tamang situation, scenario na mas makakatulong sa'yo. For tip number 5 is to you have to repeat and keep going. So, hindi lang isang stage, 10 stage, 20 stage yung pagdadaanan natin ng mga challenges, kung ano man yan sa buhay. But you really need to make sure na natuto ka na doon sa mga pinagdaanan mo, and you know papaano uulitin yung pag-accept, pag-feel ng mga bagay na yon, and then para hindi ka na mahirapan kapag na harap mo ulit siya. Okay? So, just keep repeating, just keep learning, just keep going para doon sa mga bagay na yon. Kasi hindi lang naman talaga isang beses, dalawang beses, 10,000 beses mo yung mararanasan yan. Sa sobrang daming challenges ng life, guys, maraming beses mo talagang mararanasang madadapa, matatalikuran, maiiwanan, mapapabayaan, magfi-fail at kung ano-ano pa. Pero you have to make sure na kaya mong bumangon kahit na mag-isa ka, because you know yourself and natuto ka na doon sa mga past na pinagdaanan mo. So, just keep going. As of the moment, guys, I'm learning. I'm trying to keep going. I'm enjoying myself, and I'm praying and hoping to be a better person na align sa purpose ko from this end ng 2025 up to 2026. Kasi I really need to make sure na I will be focusing sa mga bagay na gusto ko talagang ma-achieve sa life ko, hindi lang for me but also for my family members na rin. So, anything na hindi ko makokontrol, anything na hindi ko mababago, anything na hindi ko um, puwedeng alam niyo 'yun, ibahin talaga is I need to let it go. So, we have to learn how to let go things. We have to learn to refocus our lenses, parang camera lang, para magpatuloy. And I'm so excited of you guys sharing more of this kind of situation, scenario. Ewan ko kung makakatulong sa inyo 'to. But as of now, I'm coping, I'm feeling better,
And again, sobrang thank you sa mga taong hindi ako iniwan, hindi ako pinabayaan sa mga moment na 'to.